Si Hans, lingkod ng pamilyang Dimitri, nababagabag sa kakaibang asal ng kanyang batang amo, si Roman. Kaya sinasabi mo na ako ang panganay na anak ng pamilyang Dimitri? Tanong ni Roman. At ito ang kaharian ng Kairos sa kontinente ng Salamander. Ang mundo ng Murim ay hindi umiiral. Nakakagulat. Hindi naman kilala si Roman sa katalinuhan, pero hindi rin siya ganito katanga. Naisip ni Hans na baka nasa impluensya ito ng ipinagbabawal na gamot. Kamakailan, naging malaking issue ang pagkalulong ng mga anak ng mga maharlika, at malaking iskandalo ito kung si Roman ang mapapabilang. Ang katangahan ni Roman ay kapansin-pansin. Habang ang kanyang mga nakababatang kapatid ay umuunlad sa kabisera, siya ay nabubulok sa probinsya sa edad na 25. Maingat na nagsalita si Hans, batang amo, dumarating na ang anak na babae ng pamilyang Lawrence, ang inyong mapapangasawa. Kilala siya sa kanyang dangal at asal na nararapat sa isang maharlika. Mahalagang mag-iwan kayo ng magandang impresyon sa unang pagkikita nyo. May mas mahalaga pa, putol ni Roman. Ang boses niya ay may diin na hindi karaniwan. Dalhin mo ako sa pinakamatandang tao rito. Mas mahalaga sa akin ang makilala siya at malaman ang tungkol sa mundong ito kaysa sa makipagkita sa anak ng pamilyang Lawrence na hindi ko naman kilala. Napakunot no si Hans. Ang batang amo, na 25 taon nang naninirahan sa lupain ng Dimitri, ngayon lang nagnais na malaman ang tungkol sa mundo. Naunawaan ko, batang amo. Sinunod ni Hans ang utos. Dinala niya si Roman sa isang nayon sa labas ng kastilyo, tirahan ng mga taong nawala ng tahanan matapos ang digmaan. Habang naglalakad sila sa putik, ang mabahong amoy ay nakakasuka. Nag-aalangan si Hans. Sigurado ba kayo rito, batang amo? Mas mainam na gamitin natin ang aklatan o tanungin ang matanda sa loob ng kastilyo. Maaari pa tayong bumalik. Ayos lang. Walang pakialam si Roman sa dumi. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ang laylayan ng kanyang pantalon ay nabasa ng putik. Hindi siya nagreklamo kahit nabasa na ang pantalon niya, nagtataka si Hans. Sanay siyang makitang nagagalit si Roman sa maliliit na bagay. Dumating sila sa isang lumang kubo. Ito na po. Isang matandang panday na naglingkod sa ating Panginoon bago pa man na itatag ang Dimitri. 70 taong gulang na siya, kaya't malapit na siyang mamatay. Mahina na siya, kaya kailangan niyong pumasok. Pumasok si Roman at nagtanong, ikaw ba ang nakatira rito? Nagulat ang matanda. Batang amo, bakit kayo naparito? Umupo kayo at makinig. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa lupain ng Dimitri. Mas maganda kung may alak tayong pagsasaluhan. Ipinakita ni Roman ang dala niyang alak. Sa huli, nakumbinsi niya ang matanda at nagsimula itong magkwento. Ikinuwento ng matanda ang pinagmulan ng Dimitri, kung paano ang kanilang ninuno, isang panday, ay yumaman at pinarangalan bilang baron dahil sa kanyang paglilingkod sa panahon ng digmaan. Habang nakikinig si Roman, unti-unting nabuo ang larawan ng kanyang mundo. Si Baek Jong-hyuk, ang dating pinuno ng Heavenly Demon Cult, ay muling isinilang bilang Roman Dimitri. Para kay Baek Jong-hyuk, ang bagong buhay na ito ay isang bagong hamon, isang bagong layunin. Matapos ang kwento ng matanda, nagpasalamat si Roman. Ngunit sa pag-uwi nila, may narinig silang ingay, isang binatilyo ang binubugbog ng isang grupo. Anong nangyayari? Tanong ni Roman. Mga tauhan ng Bloodfang, batang amo. May utang ang bata na hindi nabayaran. Mabuting huwag na tayong makialam, sabi ni Hans, takot na takot. Ngunit hindi umatras si Roman. Sabihin mo, Hans. Sino ang lumabag sa batas ng Dimitri? At ano ang nararapat na parusa? Nanginginig si Hans ngunit sinabi ang totoo. Ang Bloodfang ang walang karapatang magparusa. Nilapastangan din nila ang pangalan ng inyong pamilya. Ayon sa batas, dapat silang parusahan ng kamatayan. Humakbang si Roman at kinuha ang isang sanga. Ipinapataw ko ang parusa sa mga lumabag sa batas ng Dimitri, sabi niya, itinuro ang sanga na parang espada sa mga tauhan ng Bloodfang. Nagkatinginan ang mga miyembro ng Bloodfang Gang, ang kanilang mga mukha ay pinaghalong pagkalito at takot. Ang lalaking mukhang leader, na may mabagsik na titig, ay pinasadahan ng tingin ang paligid, naghahanap ng anumang di inaasahang panganib. Bakit kaya ganito ang asal ng batang ito? Walang ibang tao sa paligid. Umatras na ang mga taga-baryo at wala ring makikitang mga sundalo mula sa Dimitri. Isang nakakabinging katahimikan ang bumabalot sa lugar. Shane!
Sabay-sabay na hinugot ng mga miyembro ng gang ang kanilang mga armas. Matatalim ang kanilang mga titig, handa nang sumugod sa utos ng kanilang leader. Ngumiti si Roman. Ngayon ko napatunayan, Anya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ng leader. Kayo'y tunay na basura, sagot ni Roman. Kung ganito ang pakikitungo ninyo sa nagmamay-ari ng lupang ito, paano pa kaya ang ibang tao? Basura. Ikaw na anak ng. Hindi na ituloy ng leader ang kanyang pagmumura. Nabigla siya sa biglang pagbabago sa kilos ni Roman. Patayin siya, sigaw niya. Ha! Sabay-sabay na sumugod ang Bloodfang gang. Ang leader, hawak ang kanyang patalim, ay walang pag-aalinlangang tinarget ang mahahalagang bahagi ng katawan ni Roman. Ngunit naiwasan ni Roman ang lahat ng atake, halos dikit na dikit ang mga ito sa kanyang katawan. Humampas ang hangin sa kanyang maitim na buhok. Nagtagpo ang matatalim na titig ni Roman at ng leader. Pak! Kyuk, Kof! Isang sanga ang tumagos sa liig ng leader. Pilit niyang pinipigilan ang pag-agos ng dugo. Mabilis ang mga pangyayari. Patuloy na sumugod ang mga tauhan ng Bloodfang. Halos 10 ang umatake, ngunit naiwasan ni Roman ang lahat ng atake at isa-isang pinabagsak gamit lamang ang isang sanga. Tuwing humahampas ito, tiyak na tumama sa mga vital point at bumubutas. Halimaw siya, halimaw! Siya ba talaga si Roman Dimitri? Nanghina sa takot ang mga kalaban. Isa-isa silang bumagsak. Nang tumakbo ang huling natitira, hinablot ni Roman ang buhok nito. Bitawan mo ako. Ah! Nanlumo ang lalaki. Nakita niya ang mga walang malay niyang kasamahan. Nilabag mo ang batas ng mga Dimitri. Sa halip na magsisi, tinakot mo pa ako. Ang isang organisasyon ay dapat sumusunod sa batas. Hindi ko kukunin ang buhay mo pero magsisilbi kang babala sa iba. Lumuhod ang lalaki. Hinila ni Roman ang dila nito. Ang kasalanan ng maling paggamit ng dila ay may kaukulang parusa. Iludu iwok. Walang kawala ang lalaki. Kinuha ni Roman ang nahulog na patalim at pinutol ang dila nito. Kumalat ang dugo at umalingaw-ngaw ang iyak ng lalaki. Plak! Bumagsak ang dila sa lupa. Ako si Roman Dimitri. Kung hindi ka sang-ayon sa parusa, hanapin mo ako. Sa mundong ito ng mga malalakas, ang kapalit ng kasalanan ay dugo. Hanapin ang mga bantay. Ipaalam ang nangyari at magpadala ng tropa. Gulp, nakakadiri. Tumakbo si Hans pabalik sa kastilyo. Ngunit si Roman ay hindi kontento. Napakasama ng katawang ito. Mali ang daloy ng enerhiya at kakaunti ang ki. Kailangan kong simulan muli ang paghasa sa katawan. Mabuti na lang at may karanasan akong si Baek Jong-hyuk. Kahit sa pinakamasamang kondisyon, makakamit ko ang resulta. Dumating ang batang binugbog kanina. Batang amo, salamat po. Hindi dahil sa awa. Ipaliwanag mo ang sitwasyon. Kapag nagsinungaling ka, pati dila mo ay di ligtas. Ipinangutang ng aking mga magulang ang lupang sinasaka, ngunit sinira ng Bloodfang ang aming ani dahil nais nila ang aking kapatid na babae. Wala po akong itinatago. Pinagmasdan ni Roman ang bata. Parang nakikita ko ang crazy demon noon. Ano ang pangalan mo? Kevin po. Kevin. Tandaan ko ang pangalan mo. Aayusin ko ang usapin na ito sa tamang paraan. Salamat po. Salamat. Matapos ayusin ang sarili, naghanda si Roman para sa pagdating ng anak ng pamilyang Lawrence. Sa totoo lang, arranged marriage ito para sa kapakinabangan ng dalawang pamilya. Nagkautang ang Lawrence sa giyera. Ang Dimitri naman nais ng mas matatag na ugnayan. Hindi ito pag-isang dibdib na nais ko. Kailangan kong makahanap ng paraan para putulin ito. Nang dumating ang babae. Ako si Flora Lawrence. Maganda nga siya gaya ng sabi-sabi. Ngunit sa isang sulok, nang walang nakatingin. Nais kong huwag matuloy ang kasal natin. Mga 1 buwan na ang nakalipas, nagpulong ang mga kinatawan ng pamilyang Lawrence at Dimitri upang pag-usapan ang nalalapit na kasal. Pinaupo ni Viscount Lawrence ang kanyang anak na si Flora sa harap niya, ang kanyang mukha ay puno ng mabigat na ekspresyon. Aking pinakamamahal na anak, panimula niya, alam kong hindi na kailangang ipaliwanag pa ang kalagayan ng ating lupain. Kailangan natin ng agarang tulong, pinansyal man o militar.
Upang makuha ang suporta na kailangan nating ialay ang pinakamahalagang kayamanan ng pamilyang Lawrence, ikaw. Patawad, anak. Dahil sa isang amang katulad ko, kailangan mong tiisin ang pasanin na ito. Noong araw na yon, gumuho ang mundo ni Flora. Bagamat karamihan sa mga dalagang anak ng mga maharlika ay inaasahang mag-aasawa ayon sa kagustuhan ng kanilang mga magulang, naniniwala si Flora sa pag-ibig. Naniniwala siya na kahit hindi ito isang prinsipe na nakasakay sa puting kabayo, ang pag-ibig ay malalampasan ang anumang balakid. Ngunit ang mga Dimitri, hindi niya ito inaasahan. 20 taon na ang nakakaraan, ang mga Dimitri ay isang ordinaryong pamilya lamang. Hindi ko inaasahan na ang aking mapapangasawa ay isang prinsipe, ngunit ang makipag-isa sa isang pamilyang puno ng mga manggagawa sa minahan. Ang mga kondisyon ay hindi mahalaga kung may pag-ibig. Ngunit wala siyang pagmamahal para sa mga Dimitri. Ayaw niyang ialay ang kanyang mga pangarap sa isang minero ng mga Dimitri. Hindi lamang iyon ang problema. Sa una, ang pangalawang anak ng mga Dimitri ang kanyang mapapangasawa, ngunit kalaunan ay naging ang panganay. Narinig na niya ang mga kwento tungkol sa kanya. Masama raw ang ugali nito. Alam pa ito ng kanyang ama, kilala ito bilang ang hangal ng mga Dimitri. Ayoko talaga, bulong niya. Kasuklam-suklam ito sa kanya. Ang hangal ng mga Dimitri. Isang taong sinasabing walang talento sa pakikipaglaban o katalinuhan, kaya nanatili sa bayan at nagpakasasa sa luho hanggang sa kalagitnaan ng kanyang 20 anyos. Ni hindi raw ito kaakit-akit. Wala siyang balak na mahalin si Roman Dimitri o pakasalan ito. Kaya siya nag-aalala. Hindi niya kayang isuko ang kanyang mga pangarap para sa ganitong uri ng kasal. Hindi ito maaaring mangyari, desisyon niya. Alam niya ang kalagayan ng kanilang lupain. Ngunit kahit na ganoon, ayaw niyang ipagbili ang kanyang sarili sa hangal ng mga Dimitri. Kaya nagpasya siya, tatapusin niya ang kasunduang ito. Kaya pumunta siya sa lupain ng mga Dimitri upang makipagkita sa lalaking kanyang pakakasalan, ngunit ang tunay niyang layunin ay upang putulin ang kasunduan. At doon niya nakilala si Roman Dimitri. Sigurado siya. Tulad ng sabi ng iba, hindi nga siya kaakit-akit. Mga 170 sentimetro lamang ang tangkad, matapang ang mukha, ngunit nawawala ng dating dahil sa hindi magandang kutis. At higit sa lahat, napakatapang ng kanyang pabango. Akala ni Flora, ito ay dahil sa pagkalulong ni Roman sa luho, hindi niya alam na ito ay ginawa upang maitago ang amoy ng dugo. Lalo siyang nakumbinsi. Sinabi niya, ayaw kong matuloy ang kasal natin. Sigurado siyang tututol ito. Ngunit nagulat siya sa sagot ni Roman. Gawin natin iyon. Nanlaki ang mga mata ni Flora. Sigurado ka? Bakit ako magsisinungaling? Alam ko ang sinasabi ng iba. Ikaw ang bulaklak ng Lawrence at ako ang hangal ng mga Dimitri. Kaya't naisip ko rin ito gabi-gabi. Ngunit ngayong alam ko na ang iyong iniisip, ito ang tama. Masaya si Roman. Simula pa lamang, ito ang kanyang nais. Maganda si Flora. Ngunit iyon lamang. Hindi siya interesado. Ayaw niyang pasanin ang pangalang Flora Lawrence. Hindi ba't ikaw ang gustong magpakasal sa akin? Tanong ni Flora. Ngumiti si Roman. Kung ganoon, bakit tayo magpapabud pa? Ako na ang mananagot. Hindi naman lalaki ang kasiraan sa akin. Ngunit ikaw, masisira ang magandang pangalan mo. Hindi ito dahil sa kabutihan ni Roman. Para ito sa kanyang sariling layunin upang wakasan ang istorbo ng kasal. Naguluhan si Flora. Hindi siya mukhang hangal. Ang malinaw na paninindigan at kakayahang magpasya, hindi iyon katangian ng isang hangal. Ngunit tapos na ang lahat. Wala nang magagawa. Ang mas mahalagang gawain ay mas mabuting tapusin ng mabilis. Kaya uminom ka muna ng tsaa at maghintay. Kakausapin ko ang aking ama. At iniwan siya ni Roman. Anong ibig mong sabihin? Putulin ang kasunduan? Galit na galit si Baron Romero. Iyon ang aking desisyon. Hindi ko nais ang kasal na ito. Nakausap ko na si Flora Lawrence. Tapos na ito. Hangal. Sinubukan kong ibigay sa iyo ang lahat ng mabuti, ngunit ganito ang gagawin mo. Tinanggap ni Roman ang lahat ng galit. Tumulo ang dugo sa kanyang ulo, ngunit yumuko lamang siya. Ikaw ang magbabayad sa gulo mo. Sa loob ng 6 na buwan, aalis ka na sa digmaan. May masasabi ka pa ba?
Wala po. At ang issue sa Blood Fang. Ayusin mo iyan. Hindi kita tutulungan. Naiintindihan ko po. Ako na ang bahala. Nagulat si Baron Romero. Hindi niya inaasahan ang ganoong sagot. Lumabas si Roman at pinunasan ang dugo. At nakita niya si Flora na gulat na gulat. Baliw ka ba talaga? Habang nakatingala si Flora sa kanya, pinunasan lamang ni Roman ng kanyang manggas ang dugong umaagos mula sa kanyang ulo. Hindi naman malalim ang sugat. Wala namang balak si Baron Romero na saktan siya ng husto, kaya ang dugo ay mula lamang sa mga gasgas sa kanyang balat. Alam mo ba ang ginawa mo? Blood Fang iyon, Blood Fang. Kilalang kilala ang kanilang kalupitan dito sa paligid. Paano mo haharapin yon nang hindi humihingi ng tulong sa pamilya mo? Blood Fang. Hindi lamang sila kilala sa Dimitri. Sa Lawrence pa lamang, kilala na sila sa mga insidente ng terorismo laban sa mga maharlika. Delikado ang Blood Fang dahil wala silang pakialam kung ano ang mawawala sa kanila. Hindi sila basta-basta umaatake ng mga maharlika hanggat hindi sila naapektuhan, ngunit kapag naramdaman nilang sinaktan sila ng isang maharlika, gaganti sila hanggang kamatayan. Naglalagay pa sila ng mga magic bomb at nagpapakamatay sa pag-atake. Sa tingin mo ba kakayanin mo sila? Sabihin mo na lang ang totoo. Lumapit ka kay Lord Baron Dimitri at humingi ng tawad. Bakit kailangan kong gawin yon? Tanong ni Roman. Anong bakit? Ang dami-daming dahilan. Nakakatawa ka, sagot ni Roman. Napabuntong hininga si Roman at napangiti. Hindi siya natinag kahit titigan siya ni Flora nang may mga matangkayang tunawin ang puso ng maraming lalaki. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Ngunit noong iniwan mo ako at tinapos ang kasunduan natin, hindi mo man lang inisip ang aking kalagayan. Tapos ngayon, nang sinabi kong ako ang haharap sa problema, nag-aalala ka. Mali yun, hindi ba? Simula pa nang sinabi mong tapusin na natin ang kasunduan natin, wala ka ng karapatang mag-alala sa akin. Ganoon ang ating relasyon. Flora. Nirespeto niya si Flora bilang kanyang kasintahan. Ginawa niya ang lahat upang ipakita ang kanyang paggalang, naglilinis ng katawan, nagbango, at nagsuot ng desenteng damit. Plano rin talaga niyang tapusin ang kasunduan, ngunit ayaw niyang saktan si Flora. Ngunit si Flora, hindi ganoon ang naramdaman para sa kanya. Sa unang araw na nakita niya si Roman, ang unang sinabi niya ay, tapusin na natin ang kasunduan. Kaya madali niyang tinanggap ang desisyon ni Flora. At ngayon, handa siyang akuin ang lahat upang matapos na ang kanilang ugnayan. Hindi alam ni Flora ang isasagot. Sanay siyang sinusunod at iniintindi ng mga lalaki, ngunit kakaiba si Roman. We are strangers now. Kaya asikasuhin ko ang problema ko mag-isa. Tumalikod na si Roman, iniwan si Flora na tulala. Samantala, sa kanyang opisina, mag-isa si Baron Romero na umiinom hanggang paglubog ng araw. Umiinom ka na naman ng sobra, sabi ng kanyang asawa na si Rihanna Dimitri. Kalat ang paligid. Nakakalat ang mga bagay na ibinato niya at puno ng mga basyong bote ng alak ang mesa. Rihanna, sinaktan ko si Roman. Alam kong mali. Pero nang matauhan ako, nakita kong may dugo siya sa ulo. Hindi ba't isa akong masamang ama? Naalala ni Baron Romero ang hirap ng kanyang kabataan. Nangarap siyang hindi iparanas iyon sa kanyang mga anak. Ngunit ngayong nagkamali si Roman, hindi na niya napigilan ang sarili. Lumapit si Rihanna at niyakap si Baron Romero. Hindi tama ang pananakit, ngunit kapag nalilihis ang anak, tungkulin ng magulang na itama ang landas niya. Huwag kang magpatalo sa konsensya mo. Ipinagtanggol pa niya ang Lawrence. Hindi niya sinisi kahit na siya ang iniwan. May magagawa pa tayo. Tawagin mo si Jonathan, ang pinuno ng Knights. Huwag mong hayaang mag-isa si Roman. Paikutin na lang ni Jonathan na parang tinulungan niya si Roman para maisalba siya. Isa kang matalinong babae, Rihanna. Ipinatawag ni Baron Romero si Jonathan, ngunit hindi nila alam, iba na si Roman ngayon. Paglipas ng ilang araw, lumabas si Roman sa lungsod ng walang kasama kundi si Hans. Young Master, delikado ito. Baka paghigantihan ka ng Blood Fang, sabi ni Hans. Alam ko. Ngunit kailan sa tingin mo lumakas ang Blood Fang? Hindi ko alam. Nagsimula sila sa takot ng iba. Sa kasikatan ng kanilang karahasan. Ngunit sa totoo lang, wala silang dahilan upang matakot sa akin. Heavenly Demon.
Ilang beses na siyang muntik mapatay sa kanyang nakaraang buhay. Wala na siyang dapat katakutan sa Bloodfang. Pumasok muna sila sa isang kainan. Hintayin mo ako rito. Kumain ka. Huwag kang mag-alala. Hindi pwede iyon, young master. Ngunit ngumiti lamang si Roman. Ikaw ang aking tao, tama? Opo. Kaya sundin mo ako. Ang paglabas mo kasama ko, sapat na. Tumayo na si Roman at lumabas. Nanatili si Hans na tulala. Young Master Roman. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tunay siyang tinanggap ni Roman. Kaya nagpasya siya, tatawagan niya ang Knights. Hindi niya hahayaang mapahamak si Roman. Ito ang lugar kung saan naninirahan ang mga karaniwang mamamayan ng Dimitri. Hindi ito isang maralitang lugar na gaya ng mga squatter sa labas ng ibang mga kastilyo. Mayroon itong maayos na mga kalye, mga kainan, at isang malawak na plaza kung saan maaaring magpahinga ang mga tao. Lalo na ang rebulto ni Hephaestus na nakapwesto sa gitna ng plaza, ito ang simbolo ng kapangyarihan ng mga Dimitri. Ang ingay. Mainay ang paligid. Maraming tao ang naglalakad-lakad, abala ang mga nagtitinda at ang mga bumibili. Naglakad si Roman sa kalye. Siyempre, marami ang nakakakilala sa kanya. Bagaman karamihan sa pamilyang Dimitri ay naninirahan sa loob ng kastilyo, madalas lumalabas si Roman upang maglibang. Habang nasa labas, hindi lamang minsan nagpasimuno si Roman ng gulo. Binubulong-bulungan siya ng mga tao, ngunit walang lumalapit. Ano? Paggalang sa pamilya ng Panginoon? Hindi iyon para kay Roman. Iginagalang ng mga tao si Baron Romero, ngunit hindi ang kanyang anak na itinuturing nilang hangal. Dahil ako, si Roman Dimitri, ang puntirya ng paghihiganti, ay naglalakad sa kalye na walang bantay, malalaman na ng Bloodfang kung nasaan ako. Ito talaga ang dahilan ng kanyang pagpunta roon. Sadya niyang ipinakita ang kanyang sarili kasama si Hans. Nang masigurado niyang nakita na siya ng mga Bloodfang, iniwan niya si Hans sa isang kainan. Ayaw niyang isapanganib si Hans. Kung ang Bloodfang ay totoong umaatake, kahit maharlika, ngayon na ang tamang pagkakataon para sila maghiganti. Hindi aksidente ang paglabas ni Roman. Matapos siyang utusan ng kanyang ama tungkol sa Bloodfang, pinag-aralan niya ang mga ito. Hindi ganoon kalakas ang kanilang kapangyarihan. Kayang-kaya sila ng Dimitri Knights. Ang problema lamang, mahirap silang lipulin ng sabay-sabay. Kaya gumawa ng plano si Roman. Kung hindi mo sila makita, hayaan mong sila ang lumapit sa iyo. Presko ang isda ngayon. Timog na seda, isang ginto lang. Bilisan mo, Max. Habang naglalakad si Roman, pinapatahimik niya ang kanyang sarili. Ngayon ang araw ng regular na ensayo ng Dimitri Knights. Kaunti ang bantay, kaya kung may mangyari, mabagal ang tugon. Hindi palalampasin ito ng Bloodfang. Tama. Isa itong patibong. Sadya niyang ginawang tukso ang kanyang sarili. Tatlo sa likod. May sumusunod na. Hindi na palihim, lantaran na ang pagsunod. Nahuhuli na sila sa patibong. Lumiko si Roman papasok sa isang tahimik na eskinita. Natural ito para sa mga sumusunod sa kanya. Kapitan ng Knights, Jonathan. Nagulat si Jonathan sa pagdating ni Hans. Ano ang nangyari? Delikado ang buhay ng batang Panginoon. Hindi makapaniwala si Jonathan. Si Roman na walang alam sa espada, lalaban sa Bloodfang. Opo. Napailing si Jonathan ngunit naalala niya ang utos ng kanyang Panginoon. Mga Knights, maghanda na. Habang nagmamartsa ang mga Knights, pinangunahan ni Hans ang daan. Samantala, sa eskinita, nagpakita na ang mga kalaban. Ito ang paghihiganti ng Bloodfang. Sumugod ang isa at tinangka siyang saksakin. Ngunit mabilis na umiwas si Roman at binali ang braso ng kalaban. Kinuha niya ang nahulog na patalim at sinaksak ang leg nito. Nagulat ang mga kasama ng napatay. Hindi ito ang Roman na kanilang kilala. Nagpatuloy ang labanan, iniwasan ni Roman ang mga atake at pinabagsak ang mga kalaban. Sa isang iglap, 3 ang nakahandusay. Nasaan ang pinuno ninyo? Nang hindi umamin ang mga kalaban, sinimulan ni Roman ang pagpapahirap. Sa takot, nagsalita sila. Sa Downsdew na tavern doon kami kumukuha ng utos may code. Salamat, sabi ni Roman. At pinatay niya sila. Hindi siya nagdalawang isip. Sa mundong pinagmulan niya, ang awa sa kalaban ay kahinaan. Naglakad siya pauwi.
Isa-isa ko kayong bubuwagin. Tumatawa si Roman habang papunta sa pugad ng Bloodfang. Ang sentro ng bayan ay isang lugar na madalas puntahan ng mga tao. Doon, ang Bloodfang ay bukas na nagnenegosyo, ang kanilang karatula ay nakapaskil sa gilid ng kalsada. Ding-ding! Maligayang pagdating bati ng isang tinig. Pagpasok ni Roman at pagbukas niya ng pinto, malakas na tumunog ang kampanilya. Ang tanawin sa loob ng gusali ay katulad ng ibang mga pub sa lugar, mga taong nag-uusap sa paligid ng mga bilog na mesa at sa bar, at sa harap nila ay isang lalaking tila may-ari, abalang naghahain ng serbesa. May ilang dosenang tao sa pub, marahil dahil sa magandang takbo ng negosyo. Ha? Uy, si Ginoong Roman. Sandaling napalingon ang mga tao kay Roman. Hindi maaaring hindi nila makilala ang anak ng pamilyang Dimitri na namumuno sa lupain. Kaya naman, ang mga taong kanina lamang ay nagsasalita laban sa kanya ay natahimik na parang planado. Roman Dimitri. Gaano man siya tawaging hangal ng iba, isa siyang makapangyarihang tao na hindi kayang tapatan ng tingin ng mga karaniwang mamamayan. Agad na umiwas ng tingin ang mga tao. Tahimik na lumapit si Roman at umupo sa bar nang muling bumalik ang katahimikan. Tears of Dawn, 27 taon, anya. Pasensya na, wala kaming inumin na Tears of Dawn dito. Maaari ko bang irekomenda ang iba? Ayos na rin yon. Gawin mong pinakamalakas. Marami pa akong kailangang gawin bukas ng umaga, kailangan ko lang malasing ng bahagya, tugon ni Roman. Napatigil ang may-ari. Biglang tumigas ang kanyang ekspresyon. Tears of Dawn. Malakas na inumin. May gagawin kinabukasan ng umaga. Sunod-sunod na mga pahiwatig, ito ang code ng Bloodfang. Ang problema, ang kaharap niya ay si Roman Dimitri. Nagkatinginan ang mga tao, may halong pagtataka at kaba. Mabilis na gumuhit ang ngiti sa labi ni Roman, at mabilis na hinugot ng may-ari ang patagong itinatagong patalim sa ilalim ng mesa. Atake. Kuf. Thud. Klang. Tinamaan ni Roman ng baso ng serbesa ang ulo ng may-ari. Kasabay nito, umatras siya habang biglang umatake ang ilang mga umiinom na tila ordinaryong bisita lamang. Thud-thud. Tumama ang dalawang patalim sa mesa ng bar. Sa ilalim ng madilim na ilaw, lumantad ang matitinding tingin ng Bloodfang. Eksakto ang impormasyon na nakuha ni Roman. Maraming lalaking nagkunwaring bisita ang sabay-sabay na umatake. Ah! Takbo! Nagkagulo at nagtakbuhan ang mga inosenteng customer. Dahil dito, madali nang tukuyin kung sino ang dapat patayin. 8. Humarap si Roman sa mga kalaban. Mabilis niyang iniiwasan ang mga patalim na tumatarget sa kanyang mahahalagang bahagi, at agad na gumaganti ng atake, tumatama sa leeg ng kalaban. This bastard! Patayin siya! Hindi na mapayapa ang pub. Lumabas ang tunay na anyo ng mga Bloodfang, mga halimaw, hindi na mga pagod na manggagawa. Ngunit ang kaharap nila, isang tunay na mandaragit. Isa-isang bumagsak ang mga Bloodfang kahit sabay-sabay silang umatake. Thud! Crash! Itinaob ni Roman ang huling lalaki sa mesa, basag ang mesa, duguan at walang malay ang kalaban. Tapos na ba? Tanong ni Roman. Walang itinagal. Lahat ng umatake kay Roman ay patay. Isang tao na lamang ang natira, ang may-ari. Bakit mo ito ginagawa? Ano pa nga ba? Alam mo na kung bakit ako nandito. Hindi mo ako atakihin kung wala kang alam, sagot ni Roman. Umiling si Roman na may mapanuksong ngiti. Nanginig ang may-ari, nakita sa mukha ni Roman ang itsura ng isang tunay na demonyo. Bloodfang kami. Kahit patayin mo ako, maghihiganti ang mga kasama ko. Akala mo ba protektado ka ng pagiging marangal? Kahit aristokrata, pareho lang. Masusugatan at magmamakaawa rin kapag tinaga ng espada. Akala mo ba makakaligtas ka sa mga sinasabi mong iyan? Ha, patayin mo na ako. Ang Bloodfang ay di takot sa kamatayan. Lumawak ang ngiti ni Roman. Iyan ang gusto kong makita, ang isang taong handang mamatay, pero tiyak na may alam na mahalagang impormasyon. Tumayo si Roman at tumingin sa paligid. Ngayon, tignan natin kung kaya mong tiisin ang lahat. Matatag ang loob ng may-ari. Ngunit alam ni Roman ang kahinaan ng ganitong tao. Iyan ba ang anak mo sa litrato? Tanong ni Roman. Nanlumo ang may-ari. Sa isang larawan, masaya silang mag-ama. Hindi yan.
Ano ka ba, kamukha mo eh. Hayop ka. Aabutin mo pati pamilya ko. Abangan ang susunod na kabanata ng kwento bukas.